So, yung gagawin natin. So, yung given, di ba, meron tayong limit of 1 over x plus 3 minus 1/3 over x as x approaches 0. So, pag dinirect substitute natin siya, guys, magkakaroon tayo ng 1 over 0 plus 3 minus 1/3 over 0. So, itong 1 over 3 minus 1/3 magiging 0 over 0. So, indeterminate. So, kapag indeterminate, pwede ka naman maggamit ng L'Hopital's rule. Like, kukunin mo lang yung derivatives ng numerator and denominator. So, basically, yung 1 over x plus 3 raised to negative 1, 1 over x plus 3 is equals yan sa x plus 3 raised to negative 1. Then, over yung derivative ng eto natin. Dinirekta ka na pala siya. So, ngayon, di ba sa power rule ba yun? Power rule or chain rule natin. Ilalagay natin yung negative 1 sa unahan. Tapos, mag-minus tayo ng exponent. So, bali magiging negative 1, tapos yung x plus 3 natin, then yung negative 1 minus 1 magiging negative 2. Tapos yung derivative ng x plus 3 natin, that is 1. So, pag minultiply natin to, dito is negative pa rin yung negative 1. Then, magkakaroon tayo ng x plus 3 raised to negative 2. So, syempre, pag sinimplify natin yung 0, nilagay natin sa variable x, magkakaroon tayo ng negative, tapos 0 plus 3 raised to negative 2. So, ngayon ito, magiging negative times 3 raised to negative 2. So, magiging negative 1 over 9. Pwede na yan. Then, pag ginawa natin siya ng format ng single fraction na ito, kasi complex siya. So, kunin mo yung LCD ng numerator, that is x plus 3 tsaka 3. Then, ayun. Takpan mo lang yung x plus 3, makuha mo yung 1 times yung natirang 3. So, magiging 3 yun dito. Then, dito rin, meron akong negative 1/3. Tapos, i-divide mo siya dito. Takpan mo lang yung 3. Yung matitirang x plus 3. So, yung numerator mo na negative 1, times mo yun sa natirang denominator na x plus 3. Then, over yung denominator mo na x. So, yun na. Then, simplify mo to. Yung 3 minus negative 1 x plus 3. That is magiging 3 minus x minus 3. Bakit? Kasi distribute natin yung negative 1. So, negative 1 times x, negative x. Then, negative 1 times 3, that is negative 3. Over yung denominator. Over pa sa denominator ulit. So, ngayon, kung ganito yung format mo, pwede mo siya gantong way na pares dapat fraction yung numerator and denominator. Wherein, i-multiply mo lang yung numerator sa denominator ng denominator mo. Tapos, yung denominator sa numerator ng denominator mo. Di ba magulo? So, ngayon, meron tayo na ito, guys. Pag sinimplify natin to, ito yung kakalabasan. Negative x, c times 1 yun, negative x. Then, ito naman, magiging 3x plus 9 times yung x na denominator. So, simplify lang. In-expand ko pa siya. Though kailangan siya i-factor out. Ito yung kakalabasan niya. So, pinactor out natin yung x ulit. Wala, makulit eh. So, magkakaroon tayo ng x divide x, that is 1. Kaya sa may negative 1 sa numerator. Tapos, may matitirang 3x plus 9. So, 3x plus 9 siya. Then, i-plug mo lang yung 0. Magiging negative 1 over 3 times 0 plus 9, which is negative 1 over 0 plus 9, which is negative 1 over 9. Same siya dito, guys, sa derivatives o ginamitan mo siya ng L'Hopital's rule. Yung ganda. Ayos. Ningal ako dun